Si Nelson ay anak ng isa sa may pinakamalaking restaurant chain sa buong Maynila. At nitong mga nakaraang araw, halos parami ng parami ang umaalis na mga empleyado at nagrereklamo. Pero hindi nila maintindihan kung bakit. Kaya nagpasya siyang pumasok doon bilang waiter. Bilang isang 25 taong gulang na isang business entrepreneur na susunod sa yapak ng kanyang ama, ay ayaw niya na mayroong ganoong mga klaseng problema. Good evening po, ma'am. I'm your waiter for this evening. Pwede ko po bang makuha ang order ninyo? Magalang na saad ni Nelson at inabot sa mga customer ang menu. Nagasikaso pa si Nelson ng iba pang customer. Nabigla ang katawan niya sa pagod, pero dire-diretso lamang siya sa trabaho dahil ayaw niya na magkaroon ng aberya ang restaurant nila. Hindi lang niya labis maisip na ganun pala ang pagod ng mga waiter na maghapon na nagtatrabaho. Pero kahit pagod siya, ay hindi pa rin niya nakalimutang mag-obserba. Ang tunay niyang dahilan kung bakit siya nagpanggap na waiter sa kanilang restaurant. Pagkatapos ng mahabang gabi, ay natapos na rin ang kanyang shift at nag-out na siya. Dumiretso na rin siya at nagpahinga. Dahil iyon ang unang beses na nakaramdam siya ng ganoong pagod. Lalo na iyon ang unang beses niya na nagtrabaho bilang waiter sa buong buhay niya. Sa mga sumunod na mga araw, wala naman siyang napansin na mali. Bukod sa laging wala ang manager ng restaurant, pero nakalagay sa computer ay pumasok siya. Isa iyon sa ipapaimbestigahan niya sa kanyang tauhan, oras na matapos siya sa kanyang undercover na ginagawa. Matapos ang isang linggo, ay iyon ang unang beses nakita niya ang manager na laging nakalagay ay pumapasok, pero wala naman talaga sa restaurant. Binulungan si Nelson ng kanyang mga katrabaho na huwag siyang tumirig sa manager kung ayaw niyang siyang pagbuntungan ng init ng ulo nito. Pero huli na nang maalis ni Nelson ang kanyang mga mata sa manager dahil napansin na siya nito. May bago pala tayong hire dito. Bakit hindi ninyo agad ako sinabihan? Nakangising saad ni Romeo, ang manager, at marahang lumapit kay Nelson. Magandang gabi po, sir. Pagbati ni Nelson at ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho at inilagay na sa tray ang order na pagkain ng mga customer sa table 7. Ay, sorry. Nang iinis ang sambit ni Romeo kay Nelson nang ibinuhos niya ang malamig na tubig sa ulo ng binata. Nabigla naman si Nelson sa ginawa ni Romeo kasi nalagyan rin ng tubig ang pagkain na dapat isi-serve niya sa customer. Tanga-tanga mo naman. Nalagyan tuloy ng tubig yung pagkain ng customer. Ibabawas yan sa sahod mo. Naiintindihan mo ba? Halos hindi makapagsalita si Nelson sa nangyari dahil nabigla siya. Halos lahat ng kanyang katrabaho ay nakatingin sa kanya. Wala kahit isa sa kanila ang nais na madamay sa gulo na maaaring mangyari. Nanatili silang tahimik at ipinagpatuloy nila ang kanilang trabaho dahil ayaw nila na sila ang susunod na ipapahiya o tatanggalin sa trabaho oras na makialam sila dahil alam nila ang ugali ng manager. Sir? Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Lutuin ninyo ulit itong order ng customer. At kung sino man ang nag-training sa lalaking to, sisiguraduhin ko na ibabawas sa sahod ninyong dalawa ang na-damage na pagkain. Nagkakaintindihan ba tayo? Diin na saad ni Romeo. Hindi naman po. May sasabihin pa sana si Nelson, pero tinakpan na ni Linver ang kanyang bibig. Pinigilan na ni Linver ang maaari pang sabihin ni Nelson dahil baka mas lalong mapahamak ang binata. Dahil alam niya na hindi pa alam ni Nelson ang patakaran sa restaurant, lalo na baguhan pa lamang siya. Sa susunod na may tatanga-tanga na mangyari to ulit, sisiguraduhin ko na maaalis din kayo sa trabaho ninyo katulad ng mga dating empleyado dito. Nagkakaintindihan ba tayong lahat? Saad ni Romeo. Pagkatapos iyon sabihin ni Romeo ay lumabas na siya ng kusina at bumalik sa kanyang opisina. Doon lamang tinanggal ni Linver ang kanyang kamay na tumatakip sa bibig ni Nelson. Hinayaan na niyang makapagsalita ang binata. Ayaw lamang niya na mas lalong mapahamak si Nelson kahit hindi niya ito kilalang mabuti. Ang alam lamang niya, lagaya niya, ay kailangan na rin ni Nelson ng trabaho na ito at hindi kakayanin na matanggal sa trabaho, katulad ng ibang mga empleyado na nauna sa kanya. Bakit hindi mo ako hinayaan na makapagsalita doon? Mali naman ang ginawa niya, di ba? Dapat mayroon man lang isa sa inyo na nagtama ng ginagawa niya. Tanong ni Nelson dahil hindi niya maintindihan bakit nanatili silang tahimik habang tinatakot sila ni Romeo. Alam kong bago ka pa lang at hindi mo pa alam ang patakaran. Anong patakaran na sinasabi mo? Kunot noon na tanong ni Nelson. Kapag sinubukan mo na sagot-sagutin si Romeo, ay sisiguraduhin niya na tatanggalan kanya ng trabaho o hindi kaya ibabawasan niya ang sahod mo at ibubulsa. Marami nang sumubok magsumbong at lumaban pero natanggalan lang sila ng trabaho dahil may kilala si Romeo sa HR kaya nahirapan sila na isuplong siya. Ano nga ba ang laban nating ordinaryong empleyado laban sa manager na may kapit sa taas, di ba? Pilit nang itiin na saad ni Linver. Bakit ganun?
Bakit hindi niyo ipinipilit ang mga karapatan ninyo? Wala tayong laban kay Nelson. Itong trabaho na ito, kailangan namin ito para may maipakain kami sa pamilya namin. Nakita na namin ang kaya niyang gawin. May mga sumubok na pero wala naman nangyari. Walang naging bunga na maganda, kaya mas pinili namin na maging invisible sa mga mata niya para hindi kami ang susunod na pagdidiskatahan niya. Mas mabuti pang manahimik. At least may trabaho kami at mayroon kaming mapagkukunan ng may papakain sa pamilya namin. Pagpapaliwanag ni Linver kay Nelson. Nakaramdam naman ng awa si Nelson sa mga empleyado ng kanyang ama. Hindi niya labis maisip na ganito na pala kalala ang sitwasyon dito sa branch nila. Kaya nag-iisip siya ng plano kung paano niya papahirapan muna si Romeo bago siya tanggalin sa trabaho. Hindi bali, malalampasan rin natin to. Malay mo, magbago ang ihip ng hangin. At sa atin naman kumampi ang itaas at matanggal siya sa trabaho. Sana nga. Pagkatapos ng usapan na yun ay bumalik na ang dalawa sa trabaho. Sa mga sumunod na mga araw ay sinunod ni Nelson ang payo ni Linver na iwasan si Romeo upang hindi siya ang pag-initan nito. At gumana nga dahil hindi siya napansin ni Romeo sa mga sumunod na mga araw. Pero ang iba niya mga katrabaho naman ang napagdidiskitahan. Sinubukan ni Nelson na pigilan ang kanyang sarili muna habang nag-iisip siya ng mga paraan na pahirapan muna ang buhay ni Romeo. Ayaw niya na basta-basta na lamang matanggal sa trabaho si Romeo nang hindi nahihirapan. Isang araw, habang abala si Nelson sa pag-aayos ng tray sa loob ng kitchen kasi ilalabas niya ang order ng isa sa mga table, nabigla siya sa malakas na pagbasag ng mga plato. Nakita niya na aksidente palang nabunggo na buntis niyang katrabaho ang manager nila na si Romeo. Agad naman na nandilim ang paningin ni Romeo at ipinahiyagan ng babae. Ikaw, ang tanga-tanga mo naman. Napakaluwag ng daan. Hindi mo ba nakikita ang dinadaanan mo? Saan ba napunta ang utak mo? Buntis ka lang, nawalan ka na agad ng utak. Kaya dapat hindi na hinahire ang mga gaya mo kasi imbis na magkaroon ng masipag na trabahador, nagkakaroon pa ng pabigat na empleyado. Sad ni Romeo. Agad namang napahawak ang babae sa paa ni Romeo at nagsimula ng magmakaawa sa kanya. Sir, please. Huwag po ninyo akong tanggalin sa trabaho. Malapit na po akong manganak. Kailangan ko po ng pera, sir. Kailangan ko po ang trabaho na ito. Dinuraan ni Romeo ang babae at sinipa niya upang kumawala ito sa pagkakahawak nito sa mga binti niya. Napahawak naman ng babae sa kanyang tiyan dahil ito ang nasipa ni Romeo. Napatakbo naman si Nelson sa kanyang nakita at naitulak si Romeo papalayo sa babae. Napalakas ang kanyang pagtulak kay Romeo dahil napahiga ito sa semento sa lakas ng kanyang pagkakatulak. Okay ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Tanong ni Nelson sa babae dahil nakikita niya ito na grabe ang paghilab ng kanyang tiyan. Napatingin na lamang ang mga katrabaho ni Nelson sa kanyang ginawa dahil iyon ang unang beses na may gumawa nun kay Romeo. Hindi nila labis sa kalain na magagawang saktan ni Nelson ang manager nila dahil kahit sino walang lakas na gawin yon. Kaya napatigil sila sa kanilang ginawa at napatitig sa mga nangyayari dahil sa ginawa ni Nelson ay nandilim ang paningin ni Romeo at baka sa kanyang mga mukha ang galit. Dahil nakita niya na lahat ng empleyado ay napatigil sa kanilang ginagawa at napatitig sa mga nangyayari, pakiramdam niya ay napahiya siya sa lahat at nais niya rin na ipahiya si Nelson sa lahat. Walang hiya ka! Saan ni Romeo at sinipa si Nelson sa likod. Napatingin naman ng masama si Nelson kay Romeo at sinapak ang matanda. Ikaw pa may ganang manakit pagkatapos mong sipain na buntis? Ang kapal naman ng mukha mo. Sino ka ba sa akala mo ha? Napansin ni Linver na lumalala na ang sitwasyon. Kaya sinubukan na niya na awatin si Nelson dahil mukhang susuntukin niya ulit ang manager nila. Tama na yan. Pagpipigil ni Linver. Narinig mo ba yon? Ang sabi ng kasamahan mo sa trabaho, tumigil ka na raw. Ngayon, kung gusto mo pa na magstay rito sa trabaho mo, mas mabuting simulan mo ng lumuhod at magmakaawa sa akin na huwag kitang sisantihin. Baka sakaling mabago ang isip ko na huwag kang tanggalin sa trabaho. Nakangising saad ni Romeo. Ngunit nainis lamang si Nelson sa sinabi ni Romeo. Kaya muli niyang sinuntok ang mukha ng matanda at pumutok ang labi nito. Kahit tanggalin mo ako sa trabaho, wala akong pakialam dahil hindi ko hahayaan na ganyanin mo ang bawat empleyado dito. Sisiguraduhin ko na ikaw matatanggalan ng trabaho at kahit saan, hindi ka natatanggapin pa ulit. Hindi na tao ang trato mo sa mga tauhan dito. Tinatrato mo silang hayop. Mas masahol ka pa sa hayop eh. Sa totoo lang, hindi ko na kayang tiisin ang ganyang ugali mo. Sa tingin mo ba natatakot ako sa sinasabi mo ha? Matagal nang maraming sumubok na tanggalin ako sa trabaho. Pero kahit ano namang gawin nila, nandito pa rin ako. Kaya huwag mo akong takutin gamit ang mga salita mo. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung sino ang mawawala ng trabaho. Kung ako o ikaw. Napakayabang mo naman.
kung sino man yung koneksyon mo, sisiguraduhin ko na lahat kayo matatanggal sa trabaho. Talaga ba? Nakangising saad ni Romeo. Mas lalo lamang nainis si Nelson sa pagmumukha ng matanda. Kaya muli niyang inabahan ng suntok si Romeo. Ngunit pinigilan siya ni Linver. At doon na siya sinabunutan ni Romeo at sinubsob ang kanyang pagmumukha sa basurahan. Nais sanang tumulong ni Linver pero pinigilan siya ng iba nilang katrabaho. Natatakot sila na pati sila ay madamay sa gulo at mawalan ng trabaho. Hindi pa naman nila kakayanin na mawalan ng trabaho dahil kailangan nila ang kanilang trabaho pang tusto sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ano? Nasaan ang angas mo ngayon? Tanong ni Romeo habang sinusubsob ang mukha ni Nelson sa basurahan. Kung sino man ang pipigil sa akin na tutulong sa lalaking to, sisiguraduhin ko na mawawalan kayo ng trabaho at mahihirapan kayong makahanap ng bagong trabaho. Kaya panoorin lamang ninyo ang ginagawa ko sa kanya para maging tanda ito sa inyong lahat at wala nang maglakas pa ng loob na lumaban sa akin. Isinara na lamang ni Linver ang kanyang mga palad dahil hindi na niya nais pang panoorin ang ginagawa kay Nelson. Nais niyang pigilan si Romeo pero natatakot siyang mawalan ng trabaho. Nang hindi na niya mapigilan ang sarili niya ay tutulungan na sana niya si Nelson. Nagulat ang lahat nang biglang dumating ang boss sa loob ng kusina. Ano kaguluhan to? Tanong ni Robert, ang tatay ni Nelson. Nabitawan naman agad ni Romeo si Nelson nang makita niya na dumating ang may-ari ng restaurant. Nabigla si Robert nang makita ang kanyang anak na sinusubsob sa basurahan. Nalapitan niya agad ang kanyang anak at pinunasan ang mukha ni Nelson. Anak, okay ka lang ba? Tay? Saad ni Nelson at niyakap agad ng kanyang tatay. Nabigla ang lahat nang marinig nila na tinawag ni Nelson at tatay ang may-ari ng restaurant. Pati si Romeo ay nagsimula ng manginig dahil alam niyang katapusan na niya. Napatingin si Robert kay Romeo na punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi niya labis maisip na ganoon ang magiging trato sa nag-iisa niyang anak. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. In my office, now! Diin na saad ni Robert. Yes, sir. Mauutal-utal na sambit ni Romeo. Baka sa boses at sa galaw ni Romeo na natatakot siya sa maaaring mangyari dahil bukod sa kanya, maaaring madamay ang pinsan niyang nagtatrabaho sa HR. Napalunok na lamang siya habang marahan na sinusundan si Robert sa opisina nito. Tanggap na niya na matatanggal siya sa trabaho pero natatakot siya sa mga sasabihin sa kanya. Jed, pakidala po si ate sa hospital. Utos ni Nelson sa bodyguard ng kanyang ama habang nakatingin sa buntis na sinipa kanina ni Romeo. Nang makaalis na si Robert at Romeo sa kusina, agad namang nilapitan ni Linver si Nelson upang kumustahin. Pinunasan niya ang binata at inabutan ng malinis na panyo upang mapunas nito sa kanyang sarili. Sorry kung hindi kita naipagtanggol kanina ha. Di ko lang talaga alam ang gagawin ko. Kailangan ko kasi ng trabaho, kaya hindi ko magawang lapitan ka. Sana mapatawad mo ko at maintindihan mo ang sitwasyon ko. Paghingi ng tawad ni Linver kay Nelson dahil hindi niya agad ito natulungan kanina. Nauna ang kanyang takot na mawalan siya ng trabaho. Ano ka ba naman? Okay lang yun, naiintindihan kita. Hindi mo naman obligasyon na tulungan ako. Ako ang may obligasyon na ipagtanggol kayong lahat dahil ako ang anak na may-ari ng restaurant na to. Tungkulin ko na alagaan ng mga empleyado ng aking ama. Lalo na ako ang magmamana ng kanyang mga negosyo sa hinaharap. Kaya gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng naranasan ninyo. Pasensya na at wala akong nagawang aksyon agad. Sana mapatawad ninyo kami ng ama ko dahil wala kaming ginawa agad dahil hindi namin alam. Paghingi ng tawad ni Nelson kay Linver at sa lahat ng mga empleyado. Nakatingin si Nelson sa lahat ng empleyado, ngunit nakangiti silang lahat sa kanya. Walang nagtanim ng sama ng loob sa kanilang mag-ama dahil nakita naman nila kung paano sila ipagtanggol ni Nelson. Para sa kanila, sapat na yun upang ipakita niya na may ginawa silang aksyon. Lalo na't hindi naman nila alam ang nangyayari sa restaurant nila at nung nalaman nila na may nangyayari na anomalya ay umaksyon agad sila. Labis ang pagpapasalamat nila kay Nelson dahil hindi nila nais maisip na darating ang panahon na maaalis din sa trabaho si Romeo at matitigil din ang kalbaryo ng buhay nila sa trabaho. Ngayon na dumating si Nelson at tinanggal ang tinik sa mahirap na buhay nila sa trabaho, ay makakahinga na sila ng maluwag. Maraming salamat sa lahat na ginawa mo para sa amin, Sir Nelson. Pagpapasalamat ni Linver. Walang anuman yun. Pagkatapos kausapin ni Nelson ang mga empleyado, ay nagtungo siya sa opisina ng kanyang ama. Nalaman niya na kanina pa pala pinalayas ng kanyang ama si Romeo at sinigurado na wala nang tatanggap sa kanyang restaurant o mga company. Pati ang mga tumulong sa kanya sa HR na pagtakpan ng mga maling gawain niya ay tatanggalin na rin sa trabaho. Nakaramdam naman ng tuwa si Nelson nang malaman ang lahat ng yon dahil sa wakas, hindi na maghihirap pa ang mga empleyado rito sa restaurant nila. Makakapagtrabaho na sila ng walang takot sa kanilang puso na baka pagising nila kinabukasan ay matatanggal na sila sa trabaho. Kahit ginagawa naman nila ng maayos ang kanilang trabaho. Pagkatapos na pag-uusap nila ng kanyang ama,
ay tinawag ni Nelson ng mga empleyado upang may ipaalam na magandang balita. Si Linver na ang papalit bilang manager at magkakaroon ng dagdag ang kanilang mga sweldo, paraan ng paghingi ng tawad nila mag-ama sa mga empleyado. Pagkatapos nilang sabihin ang magandang balita, ay bumalik si Nelson at ang kanyang ama sa opisina nito. Okay ka lang ba, anak? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Tanong ni Robert sa kanyang anak habang nag-aalalang nakatingin kay Nelson. Okay lang po ako, Dad. Nangyari lang po yung kanina dahil hindi ko na po talaga kinaya yung ginagawa ni Romeo sa mga empleyado. Mas gusto ko pa po na sumasahod siya kahit hindi siya pumapasok. Kesa sinasaktan at pinapahiya niya yung mga tauhan natin. Mas masahol pa siya sa hayop para tratuhin niya sila ng ganun. Akala mo naman napakataas niya sa kanila kung makasta siya. Pasensya ka na, anak. Hindi ko alam na ganito na palang nangyayari dito. Nabigla na nga lang ako na nagtatrabaho ka na pala dito bilang waiter. Kaya nang nalaman ko, nais ko nang dalawin ka. Pero hindi ko inaasahan na gano'n na makikita ko. Pasensya ka na talaga, anak. Sana mapatawad mo ko. Wala kang ginawang mali, Dad. Kasalanan lahat to ng Romeo na yon. Saad ni Nelson. Di bali, anak, siguraduhin ko na hindi na ulit siya makakapag-apply sa kahit na anong company at restaurant. Gagamitin ko ang connection ko at kapangyarihan para mahirapan siyang makahanap ng trabaho. At magpa-file tayo ng kaso laban sa kanya. Kakausapin natin ang mga empleyado natin. Tayo ang gagastos ng lahat. Sambit ng kanyang ama. Mas mabuti, Dad, para makulong siya. Mabulok sana siya sa kulungan. Napangiti na lamang si Romeo nang makita ang reaksyon ng kanyang anak. Alam niya na napalaki ng maayos at naging mabuting tao ang kanyang anak. Simula ng insidente na yon, sinigurado niya na bawat restaurant niya ay hindi na magkakaroon pa ng ganoong pangyayari.